Pinaalerto po ang ilan nating kapuso mula sa malalakas na ulan ngayong pong weekend. Ayon sa Pag-asa, posible ang heavy rain sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte bukas hanggang sa Linggo. Sa mga susunod na oras, asahan din po ang malalakas na ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Palawan at Antique. Ayon sa Pag-asa, ulang dulot ng habagat at ng low pressure area ang magdadala ng masamang panahon sa mga nasabing lugar ngayong pong weekend. Dapat maging alerto mula sa banta ng baha o ng landslide. Update po tayo sa binabantayang low pressure area sa loob ng PAR na posible raw maging isang bagyo. Kausapin na po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ang lokasyon ng LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayon? Sa ngayon, Connie, binabantayan nating low pressure ay tinatayang nasa layong 425 kilometers ang layo silangan ng Borongan, Eastern Samar. At bagamat medium ang chance nitong maging bagyo in the next 3 to 5 days ay patuloy itong inaasahan natin na makakapekto rin sa ilang bahagi nga na ating bansa. Particular na sa ilang lalawigan dito sa Southern Luzon at Eastern Visayas area. Okay, ano ang tsansa na maging bagyo yung sinasabi nyo nga binabantayan na LPA? Sabi nyo medium, what does it mean? Kapag sinabi gano'n, hindi gaanong malaki ang tsansa? Connie, pag sinabi po natin na medium ang chance na maging bagyo sa LPA, ibig sabihin inaasahan natin na posible itong maging bagyo in the next 3 to 5 days or within the week, but not necessarily within the 24-hour period. Kaya subject for monitoring pa rin natin ito dahil ang nakikita nating senaryo, once na maging bagyo ito, ay patuloy itong magpapaybay ng habagat na siya naman posible magdulot ng mga pag-ulan nga sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Opo, at papalakasin ba nito yung habagat? Tama po, no? Ang nakikita nating senaryo, kung maging bagyo ito ay halos parang magiging bagyong karinang pagkilos nito, may chance na hindi mag-landfall sa ating bansa. Subalit, yun nga, pag-iba yun yung habagat na siyang posible magdulot ng mga pag-ulan sa mga ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas, including Metro Manila na yan, Connie. I see. At dahil dyan, aasahan po natin na magiging maulan ang ating long weekend, maging dito sa Metro Manila at karatig na mga lugar, sir? Tama po, no? Asahan natin sa Metro Manila in the next 3 to 4 days ay posibleng maging maulap. May mga pag-ulan at mga ilang kulupulong pagkidlat at pagkulog. So, kailangan planuhin natin yung ating mga outdoor activity ngayong long weekend. At kung as much as possible, iwasan din natin yung outdoor activity in between the afternoon or evening na kusang mas malaki ang chance na magkaroon tayo ng mga thunderstorm activity. Mahaba-haba rin yun, 4 or 5 days. Ano? Pero may tuturing bang normal pa rin yung mga pag-ulang dalahon ng hanging habagat sa ilang panig naman sa Mindanao? Kung tiningnan natin yung normal na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao during the first 5 days ng buwan ng June, at tiningnan din natin yung observed rainfall, may mga ilang lugar po na nakita natin na nalagpasan na yung normal na 5-day rainfall gaya ng lalawigan ng Bukidnon at saka yung ilang isla dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalo in the next 3 to 5 days, inaasahan natin may mga pag-ulan, ay dapat patuloy din po mag-monitor ng mga localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division dyan sa Mindanao. Maraming salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.